Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng makakapakinig ngayon o nakikinig na ngayon. At magandang umaga din po sa lahat ng ngayon ay nanunood na sa Facebook sapagkat tayo ay on air and online. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaño sa technical side, si Sir Stephen Fabis. Sa loob ng ilang mga minuto, tayo ay magpapasimula ng ating umaga, ng ating araw sa pamamagitan ng ating pag-aaral, pagbabasa ng mga aral ng Panginoong Diyos at upang ito ay kapulutan po natin ng inspirasyon, kalakasan at gabay sa ating mga buhay. Sige po, magandang umaga sa lahat ng nakakonekta na. Ito po ang programang Biyaya sa Pagkaaga dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at sa iba pang mga taga-suporta ng Biyaya sa Pagkaaga. Sige po, simulan na ho natin ang ating pag-aaral dahil maiksi lamang ang ating oras. Mula sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 7, sa Bagong Tipan. Ganito po ang nasusulat. Philippians chapter 4, verse 7 sa English Bible. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay po ninyo muli ng buhay sa amin. At maraming salamat sa taglay po namin ngayong kapayapaan, kagalakan, kalakasan, at ito'y dahil sa iyong biyaya, ito'y dahil sa iyong awa. Kaya ngayong umaga, hayaan po ninyo na sa aming sama-samang pag-aaral, patnubayan kami, kausapin kami ng iyong banal na Espiritu. Itong aming dalangin na hinihingi ang iyong gabay sa pangalan Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon pong umaga, ang title or pamagat ng ating pag-aaralan, pinamagatan kong The Peace of God, a Guard for the Believer's Heart. The peace of God, a guard for the believer's heart. Ang kapayapaan ng Panginoon o kapayapaan ng Diyos ang tagapagbantay ng ating puso. Okay po. So, mula po rito sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 7. Ang original context po nito para sa inyong kaalaman,
bago po tinapos ni San Pablo ang kanyang sulat na ito ay naka-address sa Philippians Church. Ito ay naka-address noon sa simbahan o iglesia sa Filipos. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na ito angkop sa atin. Ano po? Ito'y isinulat upang hanggang sa ating henerasyon, ito ay ating maunawa at magamit at maranasan sa buhay natin. So, ito po ay naka-address sa Philippian Church at dito po sa kanyang sulat sa Kabanatang 4, binibigyang diin po dito ni San Pablo ang kahalagahan po ng kagalakan, ng panalangin, at ng pagiging mapagpasalamat. So ito ang binibigyang diin niya rito. Kaya mahalaga na maintindihan muna natin ang context nito para magkaroon po tayo ng malawak na pagkaunawa dito sa ating pag-aaralan. Ano po? Ngayong umaga, tatalakayin ko po sa inyo ang 4 na katotohanan o 4 na aral mula rito sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 7. Tatalakayin ko po sa inyo ang the nature of God's peace, then the guarding function of God's peace, then the condition for experiencing God's peace, then the benefits of God's peace. Ano po, tatalakayin ko po natin ngayong umaga ang kalikasan ng kapayapaan ng Diyos. Ano po, pangalawa, ang paano nagfa-function, paano gumagana, paano kumikilos, paano nag-ooperate ang kapayapaan ng Diyos sa buhay ng tao. Then, ang kondisyon, kung paano mararanasan ang kapayapaan ng Diyos. Then pang-4, ang pakinabang. Ang pakikinabangin natin kapag ang kapayapaan ng Diyos nasa ating puso at nasa ating buhay. Mga minamahal kong mga tagapakinig, napakahalaga ang papel ng kapayapaan sa ating buhay. Lalo na kapag ang tao ay nakakaranas ng iba't ibang mga sitwasyon ng buhay na kadalasan ito ay nakakapag-alis o nagiging dahilan para ang isang tao ay mawalan ng kapayapaan sa kanyang isipan. Kaya nga po dito sa context ng sulat ni San Pablo, binibigyan niya dito ng diin ang kahalagahan ng kapayapaan, kagalakan, panalangin, at pagiging mapagpasalamat, at inadres niya ito sa simbahan, sa mga mananampalatayang Kristiyano upang patibayin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya itong sulat na ito hindi para lamang sa kanila, kundi para din sa atin, lalo na sa mga nakakaranas po ngayon ng kawalang kapayapaan sa kanilang puso, isipan, nang dahil sa mga mabibigat, mahihirap na pinagdadaanan sa buhay. Ngayon, simulan na po natin. Ano ba ang nature ng kapayapaan ng Diyos? Ayon po sa Filipos Kabanatang 4, Talatang 7, ang nature po, ang likas ng kapayapaan ng Diyos, hindi ito kayang maunawaan ng tao. Yan ang likas ng kapayapaan na mula sa Diyos. Hindi ito yung tinatawag nating temporary or fleeting peace. Hindi ito yung kapayapaan na agad-agad nawawala o nawawala. Hindi ito ganito. Yan ang nature ng kapayapaan ng Diyos. Kundi ito yung tinatawag na permanent peace. Ito yung permanenteng kapayapaan. Na yun bang kahit may mahihirap ka at mabibigat na pinagdadaanan sa ngayon, pero dahil ang kapayapaan ng Diyos nasa puso mo, nasa isipan natin, yang kapayapaang yan ang magsisilbing tagapag-ingat ng ating puso, ng ating isipan, upang hindi tayo madaig ng mga
bagay o karanasan na nakakapagpawala nga ng ating kapayapaan. Lalo na po sa panahong ito, di ba? Marahil kayo ay may mga pinagdadaan ng mga struggle, mga kaguluhan sa personal na buhay, sa pamilya, sa kalusugan, sa pananalapi. Dagdagan pa nitong mga kalamidad na may mga naluging mga maliliit na negosyante. Hindi ba? Yung mga mahal nating mga kababayan, ating mga kapwa na isang kahig, isang tuka, no work, no pay, tapos sabayan pa nitong kalamidad, sadyang ito ay nakakapagdulot ng kawalang kapayapaan sa nakararami. Nagiging dahilan ito, nagiging sanhi, isa sa faktor kung bakit ang mga tao labis na nag-aalala. Ano po? Salamat na lang sa Panginoong Diyos sapagkat hindi naman lingid sa atin, may panibagong bagyo, 'di ba? Pero purihin ng Panginoon dahil ito ay ayon sa balita, ito ay lumayo sa atin. Hindi ko naman sinasabing salamat dahil lilipat sa iba, hindi naman ho ganoon. Ang sinasabi ho natin, at least yung labis na pag-aalala ng tao ay na-guard, napag-ingatan dahil sa kapayapaan ng Panginoon. Nabawasan yung takot kasi natatakot na naman. Nag-aalala na naman ang ating mga kababayan, di ba? Kaya nga nakakita ako ng mga nagpa-panic buying. Yung iba nagpa-panic lang pero walang pang buying. Hindi ba? Yan ang nangyayari. Ang mangyayari na lamang, nagpa-panic na lang, wala namang pambili dahil sa hirap ng buhay. Pero yun namang may pera, nagpa-panic buying dahil sa pag-aalala sa ito ngang napabalitang bagyo. Kaya ito ang nature ng kapayapaan ng Diyos. Hindi ito kayang maunawaan ng tao. Pero lilinawin ko po sa inyo, itong sulat ni San Pablo naka-address sa Christ believers, sa mga Christian believers. Kaya in-address niya itong sulat na ito upang patibayin yung pananampalataya. At yun din ang nilalayon ngayon ng ating devotional message upang patibayin po ang ating pananampalataya. Magandang umaga kay Ma'am Mila Castañeda Bildad. Yan. So yan ang nature. Pangalawa, the guarding function of God's peace. Ayon po dito sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 7, ang function po ng kapayapaan ng Diyos sa puso at isipan natin, ito yung mag-iingat sa atin sa mga anxiety, sa doubt o pag-aalinlangan o lalo na ng tinatawag na depresyon. Kaya ito ang guarding function ng God's peace. Ito ang magsisilbing spiritual fortress ng ating buhay. Yung bang tagapag-ingat ng ating emosyon, lalo na pagka ang tao po talagang tinatawag na overwhelming na ang nangyayari sa buhay niya. Naaapektuhan po talaga ang emosyon ng tao. Kaya nakakakita po tayo ng mga tao na kawawa man pagkatiningnan mo, tulala, malalim mag-isip, laging malungkot. Bakit yun nangyayari? Sapagkat hindi nag-ooperate sa puso at isipan niya ang tinatawag na guarding function of God's peace. Ang nag-ooperate na sa puso at isipan ng tao, yung labis na pag-aalala, takot, sa mga hindi pa nga, kung tutuusin, hindi pa nga nangyayari. Pina-fast forward ng tao yung mga hindi pa nangyayari. Ang nagiging epekto nito, lalong nadadagdagan ang takot, lalong nadadagdagan ang pag-aalala ng tao, kasi nga po, hindi pa nangyayari, pinangyayari na sa isipan. Di lalong nakadagdag ng bigat, di lalong nakadagdag ng stress at nauwi sa depresyon. Hindi ba? Kaya yan ang ating pinag-aaralan. Din pangatlo, the condition for experiencing God's peace. Ano ba ang kondisyon
para ako at ikaw ay makaranas ng kapayapaan mula sa Panginoon. Ang kondisyon nito ay manalangin. Kaya sa panahon po na tayo ay nakakaranas na ng stress, depression, anxiety, at mga negative emotion, simulan na nating manalangin. Yan ang pinakamabisang sandata, mga minamahal kong mga tagapakinig. Sa panahon na nakakaramdam na po tayo ng takot, sobrang pag-aalala, hindi na yung normal ha, hindi na yung normal. Ang tinutukoy ko yung hindi ka na nakakatulog, at kung makatulog ka man, paputol-putol. At hindi na normal, kumbaga halos araw-araw, oras-oras, ang laman na lang ng iyong pag-iisip ay mga bagay na pinoproblema at mga bagay na puproblemahin. Hindi ba? O kaya, ang papel po, ang kondisyon para maranasan ang kapayapaan na mula sa Panginoon, walang iba, tumawag sa Diyos sa panalangin. Hindi po napakalayo ng Diyos. Ang Diyos ay kasing lapit lamang ng dasal. Ang kailangan lang gawin natin, ako at ikaw, sa mga panahong iyan ay manalangin. Bakit? Ano ba ang magiging epekto ng panalangin? Ano ba ang magiging epekto kapag ang isang taong labis na natatakot at nag-aalala at tumawag siya sa Diyos? Ano ang magiging resulta nito? Nandyan po ang sagot sa Filipos Kabanatang 4, Talatang 7. Mararanasan ng isang tao ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang umaga po kay Abraham Bulusan. Magandang umaga kay Sir Luis R. San Jose Jr. At magandang umaga kay Pastora Myrna Aguilar. Tuloy po tayo. So yan ang kondisyon. Kasi kung wala tayong gagawin upang lumuhod sa Diyos, hingin ang kanyang tulong, ang kanyang awa, ang kanyang kalakasan, lalo na ng kanyang kapayapaan, mananatili ho tayong matatakot. Mananatili ka dyan sa kanyang ganyang kalagayan na labis na nag-aalala. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo nag-iisip ng ganong mga bagay. Pero sabi ko nga po, hindi na ito normal. Yun bang hindi ka na halos makatulog? Tapos matulog ka man, laging kulang sa oras at putol-putol kumbaga. Maidlip ka, tapos pagising mo na naman, iiyak ka na naman. Tapos mag-iisip na naman, tapos sa kapaguran ng iyong puso, sa kapaguran ng iyong isip, ng iyong emosyon, makakatulog ka na naman ngayon. Tapos magigising ka na naman. Tapos sisimula ka na namang umiyak. Tapos mag-iisip, gano'n ang mangyayari. Hindi na normal, abnormal na po yan. Sino ang nakakaranas niyan? Yung mga taong hindi marunong manalangin. Ang nakakaranas niyan, yung mga taong hindi marunong magtiwala sa Panginoon. Ang nakakaranas ng ganyan ay yung mga tao na hindi marunong ilagay sa kamay ng Diyos ang mga bagay na wala po sa ating kontrol. Kahit anong gawin mong iyak, kahit anong gawin nating pag-iisip sa mga bagay na wala sa ating kontrol, wala talaga tayong magagawa dyan. Kundi ilagay sa pangangalaga ng Panginoon ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating kalusugan, ang ating kabuhayan. Mapapayapa ang isip mo pagka ganyan ang ginawa ng tao. Kaya nga po, ang the condition for experiencing God's peace is to pray. Napaka-basic lang baga. Kaya nga lang, pagka ang tao nadadaig na ng labis na takot at pag-aalala, ang gagawin na lang ng tao, magmukmuk, umiyak, matakot, at labis na mag-alala. Anong epekto? Sakit. Di ba? Yan ang idudulot. Sakit sa puso. Hindi na healthy yung pag-iisip. Kaya delikado ang ganyan. Kaya wag nating gagawin yan. Kaya sa halip na gawin natin yan, manalangin tayo. Pag sinabing manalangin, makipag-usap sa totoong Diyos sa langit. Ilalagay natin sa kanyang mapagmahal na pangangalaga
ang mga bagay na kinatatakutan natin, ang mga bagay na ipinag-aalala natin. Yan ang ibig sabihin. Then last, the benefit of God's peace. Ano ba ang pakinabang pagka naranasan ng tao ang kapayapaang mula sa Diyos? Una, magkakaroon ng tao ng tinatawag na stability and security in times of uncertainties of life. O, magkakaroon ng tao ng katatagan, ng seguridad, sa mga bagay na pabago-bago, chaos. Mga bagay na wala po tayong katiyakan, mga bagay na hindi natin mapanghahawakan, mga bagay na sa akala mo, masasandigan mo na, maaasahan mo sa panghabang panahon, tapos magulat na lang tayo, biglang may mga nangyayari na pagbabago sa buhay natin. Kaya nga po, pagka ang tayo, natutong magtiwala sa pagiging soberano ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan sa buhay natin, magkakaroon tayo ng stability and security. Ang katatagan hindi yan galing sa ating sarili, by the way. Okay? Baka nagkakamali tayo. May mga tao kasing mapagmataas. Akala niya matatag na siya, na sa kanyang sarili lamang. Ang katatagang yan, mga minamahal kong mga tagapakinig, manggagaling sa Diyos. Lilinawin ko yan. Ang katatagan, manggagaling sa Diyos. Pagka hindi yan manggagaling sa Diyos, at sa sarili lang natin, bibigay tayo. Guguho tayong parang building na bigla na lang bumagsak. Ganun yon. Ang seguridad natin manggagaling sa Panginoon. Hindi sa ating mga ipon. Hindi sa inyong mga investment, hindi sa inyong mga kayamanan. Napatunayan na ng kasaysayan na ang kayamanan, ang pera, sa hindi inaasahang pagkakataon, nawawala yan. Nauubos yan. Kaya pagka ang seguridad mo, nasa magandang bahay, kayang gibain ng malakas na lindol ang bahay kahit napakaganda. Pagka ang seguridad mo ay nasa marami mong ipon sa bangko o mga investment mo, pwedeng mawala yan sa isang iglap. Kaya kawawa ang taong ang kanyang seguridad nasa mga bagay na temporal. Kung ang seguridad mo, kaya ka nagiging mayabang dahil magagandang sasakyan mo, kayang palitawin ng tubig baha ang magagandang sasakyan. Di ba? Kaya pagka ang katatagan at seguridad ng tao nakabase lamang sa ating mga sarili, kawawa tayo. Lilipas yan, mawawala yan, di ba? Kaya maranasan ng tao ang kapayapaan kasi may pakinabang dito. Ano ang pakinabang? Stability, security, freedom from anxiety and depression. Nagkakaroon ng tao ng paglaya. Na napapalaya ang tao sa gapos ng takot, labis na pag-aalala, depression, nakakalaya ang tao. Yan ang benefit ng God's peace. Yan ang pakinabang o pakikinabangin natin kapag nasa ating buhay, nasa ating puso at isipan ang kapayapaan mula sa Diyos. Kahit na dumadaan pa rin tayo sa mga problema, sa mga mahihirap, mabibigat, masasakit na mga sirkumstansya ng buhay. Pero hanggat nandyan ang kapayapaan ng Diyos, sabi ko nga po sa inyo, yun ang mag-iingat. Yun ang magiging tagapagbantay ng ating puso at isipan. Kaya nga po, napakahalaga nitong ating devotional message ngayong umaga. Magandang umaga po kay Brother Roy Clavicilla at kay Sister She. At ganun din kay Ma'am Lourdes Garrido. So yan ang benefit mga minamahal kong mga tagapakinig. At bago ko ito tapusin, isa pa po sa benefit of God's peace, yung nagkakaroon tayo ng ability to think clearly. Yan ang benefit. Yan ang pakinabang kapag may kapayapaan mula sa Diyos na nananahan sa ating puso at isipan.
nagkakaroon ng tao ng abilidad na mag-isip ng malinaw. Oh. Kasi nga, pagka ang tao labis na nag-aalala, yung tinatawag ko kanina na may abnormality ng nagaganap, o anong nagiging epekto sa buhay ng tao, lagi bagang gulo ang isip, hindi nakakapag-isip ng matino. Oh, at delikado pati yan. Delikadong magdesisyon sa mga panahong ang tao naguguluhan. Delikado yan. O kaya nga po, ang ating pinag-aralan ngayong umaga ay makatutulong sa ating lahat sapagkat inaral natin ngayong umaga the nature of God's peace, the guarding function of God's peace, the condition for experiencing God's peace, then the benefit of God's peace. Sapagkat ang pamagat ng ating pinag-aralan ngayon, the peace of God, a guard for the believer's heart. Yan ang tinalakay natin ngayong umaga. Ang kapayapaan mula sa Diyos na nagiging tagapagbantay ng ating puso at isipan. Magandang umaga kay Pastor Benjamin Blanco. So yan, so naway ang pinag-aralan natin ngayong umaga ay kinapulutan ho natin ng pag-asa. Na hindi naman talaga tayo exempted sa mga alalahanin sa buhay. Pero dito sa ating pinag-aralan, kapag ang kapayapaan mula sa Diyos, nananahan, naghahari, nag-govern sa ating puso at isipan, natatakpan ho ang mga problema. Nandiyan pa rin ang problema. Kaya lang, maliit na lang siya. Mas malaki yung kapayapaan mula sa Panginoon. Sinasakop niya ngayon ang problema. So, hindi tayo natatakot ng labis at labis na nag-aalala. Magandang umaga po kay Ma'am Vasyon Avila. So, hanggang dito na lamang at naway kinapulutan natin ito ng mga inspirasyon para mabuhay na kahit may problema, pero pinaghaharian ng kapayapaan mula sa Panginoon. Ama namin Diyos sa langit, marami pong salamat sapagkat pinaalalahanan po muli kami ng iyong mga aral, ng iyong mga nasusulat sa banal na kasulatan na kung ito ay aming pong papaghariin ang prinsipyo nito, mararanasan namin ito, katulad ng iyong kapayapaan. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Dalangin ko rin po sa mga sandaling ito ang aming mga mahal na kababayan, mga kapwa po namin na ngayon ay nakakaranas ng depression, anxiety, mga nalulungkot, nahihirapan, nabibigatan sa kanilang mga buhay. Dinadalangin ko po sila, Panginoon, nag-aalay ako na ng panalangin para sa kanila. Sumakanila, Panginoon, ang iyong awa, ang iyong tulong, ang iyong biyaya, Panginoon. Tulungan mo po kami, sila, Panginoon, na muling makabangon. Yung mga nalulungkot, dulutan mo po sila ng kapayapaan. Yung mga nanghihina dahil sa mga nangyayari sa buhay nila, dulutan niyo po sila ng kalakasan. Punuin po ninyo ang kanilang puso at isipan ng pag-asa, lalo na ng kapayapaang mula sa iyo. Ito ang aming dalangin, pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, maging ang himpilang ito ng BBS DWLV 91.9 FM. Pagpalain niyo po ang aming mahal na sponsor, Ma'am Lalaine Villaferte Abunal. Salamat po maging ang lahat ng staff ng radio station na ito. Ito ang aming dalangin, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Sumain niyo po ang pagpapala ng Panginoong Diyos.